May papalitan ako dito sa kotse. Although, maandar naman siya ng okay. Pero nakaka-annoy lang, nakakainis lang pag lagi ko naririnig. So every time na i-start ko siya, may umiingay doon sa aircon belt tensioner pulley. So may bearing yan, nakakapagtaka rin dahil kapapalit ko lang nung binuo ko to, siguro mga 3 years ago. Ngayon, umiingay na naman, kaya kapalitan ko na lang para hindi nakakainis. Pero bago ko gawin yan, papalitan ko tong windshield washer motor. Dahil hindi ko sa malamang kadahilanan, kakaroon pa rin ng leak. Yun o, nakikita nyo. Inayos ko na yung seal niya dito sa pagkakabit niya rito sa tangke. Pero may tulong pa rin. Yung huling silip ko dito, ayan o, hindi ko alam kung paano nangyari, pero babasa siya. Papalitan ko yan. Bali, nakabili na ako ng bagong windshield washer motor. Online ko lang nabili yan sa napakapugang halaga. Hindi naman siya original, pero brand new. Babaklasin ko yan, kakabit to, papatuyuin yung seal. Habang pinapatuyo, papalitan ko yung aircon belt tensioner pulley. Ang diskarte kasi dito, pag gagalawin ko yung, kung papalit ako ng fan belt or kung may gagalawin ako dyan, usually ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung radiator, nakasama na yung dalawang fan. Kaso pag nagtanggal kasi ng radiator, magbabawas sigurado ng coolant. Sayang naman yung coolant, lagi natatapon. Kaya ngayon, subukan kong tanggalin lang yung fan kung kaya. Total, pag natanggal naman na yung fan, medyo may space na ako para makuha ko yung tensioner pulley. Pero let's see. Pag hindi, magtatanggal talaga ng radiator. Tanggalin muna natin to. Bali, dalawa lang yung tornilyo nito. Isa sa taas, isa sa baba. Legis. Yung isa dito, susungkitin dito sa ilalim. Medyo mahirap abutin to. Tapos, tinakpan ko lang to para ma-save ko yung windshield washer. Sayang. Tanggal ko na. Bali, dito siya nagkakaroon ng tagas sa ilalim. Kita niyo? Ayan dito. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero tsaka may diferensya na rin to. Itong pinaka-tip niya, putol. Kaya sagad yung, pag kinabit mo yung hose ko, konti lang yung pinagkakabitan niya. Kaya papalitan ko na lang yan. Bali, ito yung natanggal ko na, yung luma. Ito yung ipapalit ko. May kasama na rin siyang rubber seal. Yan. Lalagyan ko na lang ng sealant yan para watertight pag kinabit dito sa tangke. Itong tip niya, kita nyo ang habaw. Itong tip nito, putol na. Anong brand nito? Wala, generic brand lang to. Ito, Denso. Linisin ko lang to para maikabit na to. Bago ko ikabit to, testingin ko muna pala. Natin kung gumagana. So, gumagana siya. Nalinis ko na siya. Pinapatuyo ko lang ng gusto bago ko idikit yung motor. Lalagyan ko na lang ng kahit anong sealant. Ano naman sok na sok naman dyan yung rubber seal niya. For extra security na lang yung sealant. Yan, nadikit ko na. Nalagyan ko na rin ng sealant. Yan. Para siguradong walang tulo. So for sure yan, wala naman na sigurong tulo yan dito. Hindi gaya nitong luma. Actually, nilagyan ko na ng sealant yan sa puwet. Kaso may tulo pa rin talaga. Might as well palitan yung buong motor. Hintayin ko lang matuyo yan and then proceed na tayo sa belt tensioner pulley. Sa makikita ko, mukhang kailangan talaga akong magtanggal ng radiator dahil pag tinanggal ko yung fan lang, hindi ko siya mahuhugot sa taas, hindi ko siya mahuhugot sa baba. Hugutin ko man siya sa taas, nakaharang ito, saka ito. So, pag nagtanggal ako ng hose, magtatapot din ng ulan. Sa baba naman, nakaharang din yung hose sa baba. Kaya mahirapan lang ako. So, might as well, tanggalin na lang yung buong radiator. Tanggalin ko muna to air cleaner. Yung clip ng map sensor. Yun. Tapos itong dalawang upper brackets, tanggalin ko yan. Medyo mahirap tanggalin to kasi yung nut niya nasa ilalim, kaya susungkit-sungkitin ka. Dito kasi nakalagay yung mga wires kaya medyo bipit yung pwesto. Pero once na masungkit ko na yan, huli na yan. One down. Yun.
to down. Next, tatanggalin natin upper hose. Dito na ako magtatanggal kasi dito medyo pag hindi natanggal to, nakaharap pa din. So, dito ako magtatanggal and lower hose. Dito naman sa taas. Beta gray. Then, galit to. And last, yung connection ng thermo switch saka dalawang fan. Bali, tanggal ko na yung connection. So, I think pwede na siyang ilahin. Bali, yan na yung radiator niya. Pang ano nga pala to? Galant na radiator. Nabili ko brand new. Yung online, ever coolant attack. Pero isang taon pa lang, karoon na siya ng butas dito. Sinubukan ko isoli. Sabi nila 6 months lang daw ang warranty. Kaya pinagawa ko na lang sa radiator shop sa Olongapo. Buti nga nagawa ng paraan eh. So tanggal na siya. Ito ang babaklasin to. Belt tensioner pulley ng aircon. Luluwagan muna to. And then ito, pag maluwag na siya, pwede nga tanggalin yung belt. Tapos, 2 bolt para totally matanggal siya. Bale ito, 14mm, 12mm, 12mm, 12mm. So careful lang pag gumagawa kayo dito. Siyempre, may mga movement yan ng mga tools. Makatamaan nyo to. Condenser, bubutas yan. Naranasan ko na yan. Laking perwisyo. Pwede na yan. Tapos 12 dito. Ay puta, tigas. Ayan na. So bali ito yung tensioner pulley. Tandaan nyo lang kung paano binaklas kasi nga ito medyo nakakalito to eh. Yung nakaraan nag-reassemble ako nito, medyo nalito-lito ako. So, tatanggalin lang to. Ayan. Merong black washer, tanggal na. Ayun. Tapos ito itakip. Ayan. Tapos merong C-clip. Bali, tatanggalin lang yung C-clip na yan para magkaroon ka ng access sa bearing. Mulan na naman dito. Tagulan na mga kaibigan. So, bali, tatanggalin lang to. Ayan, ayan. Medyo ingat lang kayo dito kasi pumipitik to. Yun o. Yun, tanggal. Tapos pupukpukin lang to palabas and then pupukpukin din papasok. Napalitan ko na yung bearing. Nilagyan ko lang ng grasa para madali siyang ipasok. Okay, reassembly na tayo. Buo na siya ulit. Ngayon, pwede na ibalik sa kanyang tahanan. Kapit na yung belt. Ngayon, i-tension na natin yung pulley. Higpit ba? So check taas baba. Oh, mahigpit. Hindi pa. Pag nahigpitan na to, magsa-self-align na rin siya. So bago ko ibalik yung radiator, andito na rin lang tayo. Linis-linisin na rin natin yung mga hindi natin maabot pag nakakabit yung radiator.
Ayan yan, dumi oh. Para hindi magtutong. Yun oh. Kahit pa paano, nalinis ng konti. Baka hindi maabot. Okay, so dito lalagyan ko ng silang. Kahit pa paano yung meron siyang dito. Meron siyang pandikit para iwas tagas. Beta-grade. Sa ilalim, ganun din gagawin ko. Lagyan ko ng konting beta-gray. Tapos ikakabit ko yung lower hose. Yun. Tapos papatuyuin ng mga 1 hour bago lagyan ng kulay. So ikakabit ko next yung air cleaner. Ihuli ko na yung windshield washer reservoir. Baka kasi hindi patuyo yung sila. Yun na siguro to. Kapit na natin. Okay, nakabit ko na yung hose. Yun. Then, power supply. Alright. So, kaka-start ko lang. Okay na rin. Wala yung langit-ngit. And, lagay ko na rin yung reservoir. Wala na rin tagas yan. Tuyo. Tapos sa ilalim, nalagyan ko na rin ng coolant. Walang tulo. Ayos. Testingin natin yung windshield washer kung nagana. Ayun. Oh. Lakas. Ayos. So paano ba? Till next time na naman. Salamat sa panonood nyo. At kung bago pa lang sa aking channel, please subscribe, like, comment, and share. Thank you very much for watching. I will see you in the next one. Bye!